Kumpara sa mga nakaraang eleksyon, mas konti raw ang mga bumoto noong 2010, ang unang automated national election sa bansa. Base po yan sa isang pag-aaral. Isa raw dahilan, hindi pamilyar ang mga botante sa bagong teknolohiya. Ang tanong, ganito pa rin kaya ngayong eleksyon 2013? Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, magtatatlong taon na nga mula nang maganap yung kauna-unahang automated election sa bansa. Pero may ilang grupong nangangamba na yung mga problemang naranasan noon, posibleng mangyari pa rin sa darating na eleksyon sa Mayo. 2010 presidential elections, dito unang ginamit sa bansa ang computers para sa pagboto at canvassing. Maraming naging problema noon. Sa isang pag-aaral sa eleksyon 2010, lumabas na mas mababa raw ang voter turnout noong 2010 kaysa noong 2004 presidential elections. Partikular daw nakakaunti ang mga boboto sa mga probinsya at mga mahihirap na komunidad. Isa raw dahilan, hindi pamilyar ang mga botante sa bagong paraan ng pagboto dahil tila hindi raw naging epektibo ang information campaign ng gobyerno. Sa tala mismo ng gobyerno, mas mababa nga ng 2% ang voter turnout noong 2010 presidential elections kumpara sa 2004. Sa pag-aaral rin ng Center for People Empowerment and Governance o CENPEG, umabot nga raw sa mahigit 6 hanggang 10 milyon ang di nakaboto noong 2010. Pero bukod sa kakulangan ng publiko sa kaalaman sa automated elections, isang dahilan rin daw sa disenfranchisement ng mga botante ang pag-cluster o pagsasama-sama ng mga presinto, kung saan nasa 500 hanggang 1,000 ang mga botante kada presinto na may iisang PCOS machine. Aasahan natin na magkakaroon talaga ng the same scenario but maybe even worse scenario doon sa long queue, sa malaking pilahan, forcing many voters to be technically disenfranchised. Yan ay paglabag sa right to suffrage. Nakikita rin ng CENPEG na magiging problema ang gusot sa pagitan ng Smartmatic, ang supplier ng PCOS machines, at ang subcontractor nitong Dominion Voting Systems. Napaso na raw nung 1 taon ng kontrata ng Smartmatic sa Dominion Systems kung saan ito kinuha ang software, hardware at technical support noong 2010 na siya ring inaasahang gagamitin ito para sa eleksyon sa Mayo. Pagka pinilit, yung paggamit niyan ay ang tawag niyan yung pirated. That's tantamount to piracy of technology. Ito actually create lots of vulnerabilities and weaknesses at ilalagay niya sa panganib yung voting system into possible fraud. Nagsabi ng Smartmatic na wala raw magiging epekto sa eleksyon sa Pilipinas. Ang problema nito sa kanilang subcontractor. Ganito rin ang pagtitiyak ng COMELEC. Kasunod na rin ang babala ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na kung di maisasaayos ang mga problema sa automated system, baka mauwi ito sa wholesale cheating. PCOS din ang ginamit namin noong 2010. Wala namang wholesale fraud. So we're using exactly the same machine. Improve pa nga ng konti. So I think it should be a better enhanced elections. Jessica, pagtitiyak din ng COMELEC, ongoing naman daw yung kanilang field testing ng mga PCOS machines at ngayong weekend ay nakatakdang magsagawa ng mock elections ng COMELEC sa ilang lugar sa bansa. Jessica? Okay, curious lang ako malaman, Ruth, hindi ko maalala kasi kung naglabas ba ng evaluation ng COMELEC dito sa mga PCOS machine na ginamit. Ang pagkakaalam natin, naglabas sila ng evaluation at maging yung may tinatag na COMELEC Advisory Council na binubuo yan ng iba't ibang representatives. They also came out with the recommendations and assessment. Kaya lang, binasa natin yan, marami dun sa ilang sa assessment nila at recommendations ay hindi nasunod. Isa nga sa pinakapinupunto ng COMELEC Advisory Council ay dapat daw hindi bilhin itong mga PCOS machines dahil nga dun sa mga naranasang problema. Pero tapos na nga tayo dyan dahil nabili na nga yan at nakatakdang gagamitin din yan dito sa darating na eleksyon. Okay, Jessica. ang importante kasi masolusyonan yung mga na-point out na mga problema nung eleksyon 2010. In any case, maraming salamat, Ruth Cabal.